what's up YouTube? Magandang hapon po. Ayun Uncle TV ulit nagbabalik. Kung kayo pa rin bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like at paklik rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun ang video na to hatid natin kay There's TV. Ilagay ko lang po sa ating description para mabisita nyo ang kanyang channel. Ayun showbiz tayo ulit. Ayun, nagbabalik tayo kay There's TV. Ayun, wag na natin patagalin to. Wala lang patumpik-tumpik. Silipin na natin to. Baka masilip pa to ng iba. Tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. At bago ang mainit na balitaan, i-shoutout naman natin ang mga legit number cards natin na solid ang suporta sa ating channel at syempre sa TBJ. Shoutout po kay Galang Emma from Sorsogon, at syempre pa-shoutout din natin si Norsag Bayani from GMA Cavite, and i-shoutout din natin itong si Kenny and kay Cathy Gil from Benguet, at syempre shoutout din natin ang ads. si Jem Garcia. Ayan, and syempre ang last natin is shoutout si Danlin Estabaya from Maldives. Isali mo na rin ako dyan, There's. Shoutout kay Uncle TV channel. Ay! Salamat po sa inyong suporta at mabuhay po Ayan, kayo lahat. mabuhay po kayo lahat. So eto na, simulan na po natin ang balitaan na tunahin nating pag-usapan ng tungkol po sa pagsupalpal ni Enrile sa rival show ng TBJ na It's Showtime. Ito ay kaugnay po ng ginawa nila Vice at Ayon Perez na siyang nagresulta ng pataw na 12-day suspension ng MTRCB sa naturang show. Ayon nga po dito sa isang article, basahin po natin, So ang headline po nito, Vice Ganda, binira. Bastos kang tao ka, sabi po ni Enrile. Tahasang sinabi nitong tahasang sinabi po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na bastos na tao si Vice Ganda. Binanggit ito ni Enrile sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ng It's Showtime matapos itong patawan ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ng 12 days na suspension. Kaugnay ng subuan ng daliri ni na Vice Ganda at partner nitong si Ayon Perez sa Isibata segment ng programa noong July 25. Ayon sa abogado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., salacious ang ginawa ni Vice Ganda sa nasabing segment at hindi dapat panoorin lalo ng mga bata. Correct. Ang problema dito sa bansa natin, kung meron kang power, political, social, economic, or whatever, halos hindi mo na naiisip yung kapwa. Wika ni Enrile sa kanyang programa sa SMNI News nitong Sabado. Ang binigay na katangian mo sa lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapakanan ng mga iba. Sarili mo na lang ang iniisip mo, akala mo maganda ang ginagawa mo, pero bastos ka. Bastos kang tao. Diin pa niya. Aniya matapos niyang mapanood si Vice Ganda sa telebisyon at hindi siya sang-ayon sa estilo ng pagpapatawan nito sa publiko. Magmula pa noong araw, ganyan na yan, saad ni Enrile. Maari pang iapila ng It's Showtime sa MTRCB ang pinataw na suspension, pero kung ibabasura ang kanilang motion for reconsideration, pwede pa nila itong iakyat sa Office of the President. Di na, wag na. Sa totoo lang po, tama po si Enrile, since nasa television tayo at napapanood tayo ng marami, dapat natin isaalang-alang ang kapakanan po ng mga manonood sa ating show. Lalo't higit may mga bata na nanonood. Ganon din sa harapan nila, may mga bata din. Kaya extra careful talaga dapat sa mga sasabihin at ikikilos, kasi hindi lang dapat sarili mo ang iniisip dito, kundi ang iisipin ng iba sa'yo. Ganon dapat. Ngunit, pinagpipilitan ng Showtime na wala daw silang nalabag. Sabi nga po ni Attorney Casas Jr., isa sa board member ng MTRCB, na kung wala silang nalabag para sa kanila,
para sa kanila yon. Ginagalang daw nila yon. Pero sa MTRCB, may nalabag sila. Ano na lang yung humingi ng sorry, di ba? Hindi naman siguro kabuwasan yon sa sarili niya, bagkos ay hahangaan pa siya ng marami. Samantalang habang mainit po ang usapin tungkol sa suspension ng It's Showtime na pinataw po ng MTRCB, hindi pa naman sure yun, sumabay naman po ang issue Ito na naman, ng Serendon. pagkakabura po ng account nitong Serendon Lavador sa TikTok, Facebook at Gmail account. Nawala din po yun. So ang hinihinalang dahilan ng pagkabura po ng naturang account nitong Serendon ay si Vice Ganda Umano at si Coco Martin. No? So yan po yung pinaghihinalaan. Ayon nga po sa post ng Avanti News Online. Teka lang muna ha, saglit. Maraming nag-complain yan, nagreklamo. Siguro, milyon na mga netizen nagreklamo yung account niya kinomplain. Kaya gano'n na automatic na kagad yan. Sa kadami-dami naman, 2 million siguro. Yung mga taga-suporta ng Showtime, taga-suporta ng Coco Martin, ayun na yun, sila na yun. Vice Ganda at Coco Martin nga ba ang dahilan kung bakit nawala na sa Facebook si Rendon Labador? Grabe, no? Teka lang saklap yan, no? Mawalan ka ng isang page, saka yung TikTok mo account, lako. Parang binagsakan ka ng mundo. Wala lang income, patay tayo dyan. Tuloy na natin. Kasi po nung nakaraan parang narinig ko ata na itong si Vice Ganda sa kanyang show na It's Showtime po, nagparinig ng nakapag-mass report na ba ang lahat? Yan po yung sinabi niya. Kaya naman eto at may lumalabas na maaaring si Vice at itong si Coco Martin yung rason kaya nabura yung Report pala. mga account nitong Serendon. So wala naman po siyang dapat sisihin dito or kung sino man dito, kundi sarili po ni Rendon. Correct. Dahil mahilig siyang makisawsaw kung may mga nag-mass report man sa account niya, marahil mga panatiko po ng Showtime yon. Ayan, ang ads. Panatiko. Wait lang. Sa Rendon po ang dahilan kaya po nag-trending ang ginawa po ni Vice at Ayon sa icing na magre-resulta po ng 12-day suspension ng MTRCB pag na-deny itong hinain nilang motion sa MTRCB. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa ganap kahapon sa EAT na kung saan tandaan niyo po ba Yes. yung nasugod nila Mayor Jose Wally at Zombie nung nakaraan na pan po ng TBJ. Yung kumanta pa po at memorize po yung song na gusto niya pong personal na makapunta po sa EAT studio para makita sila Tito Vic at Joey. So nasa EAT po siya kahapon. Katunayan niya nakapagpa-picture pa siya sa TBJ. At kasama ang EAT family yung pamilya sa picture. So binigyan din po siya ni Joey De Leon ng t-shirt na may nakatatak po na TBJ. Collection. At syempre, meron pang isa na Itbulaga. Walang mapagsidlan po yung kasiyahan ni Mang Alan kahapon nang mamit niya po ang TBJ. Habang inaabot nga po ni Joey De Leon yung t-shirt na may tatak na Itbulaga, may naging patama pa doon si Joey De Leon tungkol sa trademark na Itbulaga. Sabi po ni Joey De Leon, kami pa din naman ang Itbulaga. Ginagamit lang ng iba. So, malaking sampal po ito sa tape Bulaga, na parang pinapamukha po sa kanila na silang TBJ ang dapat at karapat-dapat gumamit nito pero inagaw ng iba. So, ang Yes. sakit nun. Isang malaking sampal po yun sa tape. Correct. Narito po yung video at pakinggan po nating mabuti. Gamit-gamit pa rin naman yun ginagamit. So, narinig niyo po ba yung video na pinanood ko po sa inyo? Yes. Sa sinabi po nitong sa Joey De Leon, isang malutong na patama po ito laban sa tape na pinamukhaan po sila ni Boss Joey kahapon. So, isang malaking sampal po Correct. ito, At syempre, congratulations pala dito kay Mang Alan. Sana masaya kayo na na-meet ninyo ang TBJ at nagkaroon pa kayo ng souvenir mula po sa kanila. So, ano po ang Yun na. May nangyalam na. Sumabog ang ulo ni Enrile. Ayun, kung kayo pa rin bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, pa-comment na rin at pa-click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga daily na ina-upload. Ayun guys, ang courtesy po tayo sa
video na hatid natin kay Ders TV. Sa description lang po para mabisita nyo ang kanyang channel. Ayun, ingat po kayo dyan lagi at keep safe ng mga OFW natin. Lagi po kayo mag-iingat. God bless po. Babush.